Dinepensahan ni Senator Grace Poe ang committee report ng Senado tungkol sa engkwentro sa Mama sa Pano. Kasunod yan ang pagpuna ng Commission on Human Rights o CHR na tila binatay raw sa emosyon at spekulasyon ang ilang bahagi ng ulat. May report si Jam Sisante. Taliwas sa sinabi ng Senado sa committee report nito, hindi dapat massacre ang tawag sa engkwentro sa Mama sa Pano, Maguindanao na ikinamatay ng 44 na PNP SAF Komando. Ayon yan kay Commission on Human Rights of CHR Chair Eta Rosales. Usually the victims are unarmed and helpless and unknowing. But in this regard, both parties were armed. That's one. And secondly, it was not the intention of the MILF to commit massacre because they did not even know that they were coming in. Para kay Rosales, napangunahan ng emosyon ang resulta ng investigasyon ng Senado. Hindi raw dapat questionin ang sinseridad ng MILF bilang institusyon sa peace negotiations dahil sa nangyari. These are abuses committed. Does not make the leadership or the entire organization guilty of being insincere. Peace is hard to get. It's not easy. It's very elusive. Pero nanindigan si Senador Grace Poe na namuno sa 5 pampublikong pagdinig at 5 executive session ukol sa issue. Sabi ni Poe, binase ang committee report sa testimonya ng mga nanumpang resource person, gayon din sa mga dokumentong ipinasa sa komite. Ang paggamit daw ng salitang massacre ay tumutukoy sa paraan ng pagpatay sa mga SAF trooper na sugatan at hindi na makadepensa. Pinaalala rin ni Senador Cheese Escudero, pinuno ng Committee on Finance na kasama sa joint investigation, na marami sa SAF Komando ay binaril sa ulo o ng malapitan. Hindi ba saklaw ng karapatang pantao at ng komisyon ang karapatan ng mga pulis at sundalo? Civilian lang ba ang may human rights? Hindi ba pati pulis at sundalo may human rights rin na pwede at sa kasong ito na yurakan? Aminado ang mga mamabatas na humina ang kumpiyansa ng publiko sa peace negotiations ng gobyerno at MILF dahil sa insidente sa Mama sa Pano. Susuriin daw ng maigi ng mga senador ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL na bubuo ng inaasam ng MILF na teritoryong tatawaging Bangsamoro. Pwedeng merong Bangsamoro Police but it must be under the Philippine National Police. Pangatlo siguro yung relasyon ng Bangsamoro dun sa mga local government units na hindi sasama sa kanila. Kasi sa ngayon, merong provision doon na sa 10% lang ng signatures, pwede na magkaroon ng plebiscite. Diba? So parang ini-encourage natin na magkaroon ng instability sa region. Trabaho ng OPAP at GRP, i-relay yan sa counterpart nila. Kumbinsihin nila yung counterpart nila sa MILF na tanggapin yun po ang trabaho nila. Wala nagsasabing madali yun. Pero trabaho nila paunawa at patanggap sa kanila anumang pagbabagong gagawin ng Kongreso dahil bahagi yan ng proseso ng pagsasabatas ng BBL. Inaasahang ipapagpatuloy ng Senado ang pagdinig dito sa BBL sa April 13 kung makakakuha sila ng kopya ng resulta ng investigasyon ng MILF sa engkwentro sa Mama sa Pano. Jam Sisante, GMA News.